Talaga bang ang deserve lang ng Diyos mula sa atin yung mga sobra-sobra lang natin? Kung ano lang ba yung kumbinyente sa atin? Kung ano lang ba yung maluwag o yung hindi makababawas, yung hindi natin mararamdaman? Ganun ba talaga ang pagbibigay, yung hindi mo mararamdaman? Baka kapag nagbigay ka pero hindi mo nararamdaman, baka hindi naman talaga mula sa puso yan. Iba yung nagbibigay ka ng maluwag sa'yo sa nagbibigay ka ayon sa kung ano talaga yung kaya mo. At yung kung ano ang kaya mo, hindi yan nakadepende sa kung ilang piso, kundi nakadepende sa disposisyon ng iyong puso. Puso, hindi piso. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lagayan nito sa templo. Nakita niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 pusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po, anak. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Alam ninyo, kapag merong mga fundraising sa simbahan o may mga project na kailangan suportahan, lagi ko na lang naririnig yung tanong na ito. Magkano ba bigayan? Yung iba, nagsasabi ng presyo, magkano binibigay nila, o magkano yung karaniwang binibigay. Yung iba naman, ang katwiran, sasabihin, basta kung ano na lang yung maluwag sa'yo. Kaya ang biro ko palagi, paano kung ang maluwag yung salawal? Yung salawal ba ibibigay mo? Biro man po iyon, may katotohanan po doon at meron akong nais ipagdiinan doon. Talaga bang ang deserve lang ng Diyos mula sa atin yung mga sobra-sobra lang natin? Kung ano lang ba yung kumbinyente sa atin? Kung ano lang ba yung maluwag o yung hindi makababawas, yung hindi natin mararamdaman? Ganun ba talaga ang pagbibigay, yung hindi mo mararamdaman? Baka kapag nagbigay ka pero hindi mo nararamdaman, baka hindi naman talaga mula sa puso yan. Iba yung nagbibigay ka ng maluwag sa'yo sa nagbibigay ka ayon sa kung ano talaga yung kaya mo. At yung kung ano ang kaya mo, hindi yan nakadepende sa kung ilang piso, kundi nakadepende sa disposisyon ng iyong puso. Puso, hindi piso. Minamahal ko mga kapatid, pinuri ni Jesus ang babaeng balo sa ebanghelyo natin ngayon upang ipaalala sa ating lahat na hindi hadlang ang kahirapan para tayo ay makapagbigay kahit kaunti man. Dahil kung minsan nga nakakahiya, yung mga kapos na kapos sa buhay kagaya ng balong ito, sila pa yung masaganang-sagana ang puso sa pagbibigay. Minsan po, nasa lubong ni Mother Teresa ang isang pulubi. Sabi ng pulubing ito kay Mother Teresa, nakikita ko po, maraming tao nagbibigay sa inyo. At ako po, gusto ko po magbigay din. Inabot ng pulubing ito ang ilang pirasong barya kay Mother Teresa. At sa isip ni Mother Teresa, kung tatanggapin ko ito, malaking kabawasan ito sa kanya.
Dahil konti na lang na makaipon siya, meron na siyang pangkain sa araw na ito. Sa kabilang banda, kung hindi naman niya tatanggapin, masasaktan itong taong ito. At nung nakita ni Mother Teresa sa mata ng pulubing ito, yung kanyang kagustuhan na makapag-ambag kahit papaano, tinanggap niya yon. Kahit halos wala namang mabibili yung ibinigay ng dukha. At alam ninyo, yung dukhang yon, hindi lang naman siya nagbigay, tumanggap din siya. Ano ang tinanggap niya? Tanong niyo sa akin, ano? Pagpapahalaga mula sa Diyos at mula sa kapwa-tao. Kaya hindi totoo yung kapag nagbigay ka, nabawasan ka. Hindi. Nadadagdagan ka rin sa totoo lang. At ano ang nadadagdag sa iyo? Nadadagdagan ka ng pagmamahal sa puso mo? Nadadagdagan ka ng pagkilala ng Diyos? Bonus na lang kung kilalanin ka ng ibang tao. At higit sa lahat, si Jesus na mismo ang nagsabi na ang Diyos na nakakikita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng pagpapala ng lihim. Amen po ba yon? Kaya, ang tanong, kayo ba'y nanghihinayang pa rin na magbigay sa Panginoon? Kayo ba ay magdadamot pa rin sa Panginoon? Ang ibibigay nyo lang ba talaga sa Kanya ay kung ano yung nakaluluwag sa inyo? Ang tanong ko lang naman sa inyo ay ito tinipid ba kayo ng Diyos sa buhay ninyo? Uulitin ko yung tanong. Tinipid ba kayo ng Diyos sa buhay ninyo? Kung gayon, meron ba tayong dahilan para tipirin siya? Hindi lang naman yan tungkol sa pera. Tungkol din yan sa oras. Tungkol din yan sa kakayanan. At oo, bahagi nito ang pagbibigay o pagbabahagi ng ating yaman. Dahil ito ang tatandaan ninyo, ang halaga ng iyong ibinibigay ay nagpapakita ng pagpapahalaga mo sa iyong binibigyan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.